Good morning. Oh, may energy naman. Good morning. Yun. Okay, pakibati naman po natin lahat ng mga nasa katabi natin ng God bless you today. Ayan, ang gusto natin, may energy. Kamusta po ang panahon natin ngayon? Medyo ano na, no? Medyo tag-ulan na, no? Pero hindi pa rin no? Mainit pa rin, mainit pa rin. Yesterday, nanggaling po kami sa young couples retreat. And sabi nga namin, nag-usap-usap kami, yung mga young couples, sabi ko, tinanong kasi ang speaker kasi namin is si Pastor Ken. It's a 2-day retreat. And nandun sila lahat ngayon. Karamihan po ng ating mga young couples ay nandun ngayon. Tinanong din kami ni Pastor Ken, pang ilang retreat na to ng young couples? Napaisip kami, nagtanong kami, parang ito yung first time no ng young couples. So it's a great job no sa ating pong ministry heads na si shout out kay Brother Nino and Sister Deb for making this happen. And hopefully no sa mga young couples mapanood nila itong ating pag-uusapan. So, magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood online sa YouTube natin and sa ating Facebook page. We welcome you. And for the people who are first time here, meron po ba? Pakibati nga po yung mukhang bago ng God bless you. Meron ba? Parang wala, parang wala. Kakatakot. Mas maganda pag lagi tayong meron nakikitang bagong muka sa church. Tama po ba? Okay, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul Eguia. I am the lead pastor dito po sa Word International Ministries Alabang. Kahapon nga, nag-uusap kami ng mga young couples, magkakasama kami doon, tapos na-observe ko yung activity ngayon ng mga young couples compared sa youth iba. Tama? Sa youth camp, sino ba dito yung mga youth? Pataas nga kamay ng mga youth? Naku, wala. Mga tulog pa, no? Yung mga youth. Okay. Ang activity ng mga youth, sa mga nakasama po na youth camp, medyo active. Tama? Medyo active, takbuhan. Pagdating po nung young couple, sabi ko, hindi na kaya. Okay? Tapos, napapansin ko, mga pinag-uusapan na, mga pickleball. Yan, mga maintenance. Yan na yung mga topic, no? Okay, so nakikita natin na tumatanda na. However, kahit na gano'n na po yung mga nangyayari at yun na po yung mga topic ngayon, gusto pa rin naman po natin na mag-improve sa buhay. Di ba? Tama po ba? Sino po ba dito ang nagsasabi na ayoko na mag-improve sa buhay? Meron ba dito? At tanongin ko, gusto nyo ba mag-improve? Ay, pastor, ayaw na namin mag-improve. Okay na yun. Matanda na kami. Gusto na namin, ganito na lang kami. Hindi na kami mag-improve. Hindi na kami mag-grow. Meron po ba dito na may gustong ganon? Wala naman. Sino po ba dito ang gusto mag-improve pa? Amen. Okay. Now, alam nyo po ba, nag-create daw sila ng survey sa lahat ng mga high performers. Pag sinabi nating high performers, mako-consider natin mga high-performing athletes, pwede din pong mga businessmen. And marami po silang mga in-interview and karamihan po yung mga successful na mga businesses na mga nag-outlast na ng more than ilang years, mga more than 10 years, more than 20 years. Nagtanong daw sila. Ito yung tinanong nila. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ano sa tingin nyo? Nung tinanong ko yan, may nagsabi sa akin, pagmamahal sa Diyos, wow, sana totoo. Pero marami po tayong mga nakita, di ba, na kita natin na, hindi to Christian pero high performer to. Tama po ba? So, nag-take daw po sila na survey at nagtanong sila, ano nga ba itong characteristic na meron yung mga successful people or high performance people na magbibigay sa atin ng tinatawag nating long-term success. Ibig sabihin, hindi lang siya tsamba. Nasusustain siya. So, ito daw po yun. One characteristic repeatedly appears among high performers is the word, basahin natin, grit. God is great.
Thank you sa mga sumagot. Okay. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng word na grit? Grit is the ability to sustain effort and passion toward long-term goals despite difficulty. Marami tayong mga kilala. Ako marami po akong kilala. Laging pursigido. No? Gagawin ko to. Gagawin ko yan. Pero biglang pag nangyari na yung mahirap, tumitigil na. Akala ko magiging madali lang pala yung gagawin ko. Mahirap pala. Okay? So, grit daw, kaya pala siya is the one common characteristic that all high performers have para magkaroon sila ng long-term success. Yung pala kasi ay sustained effort and passion toward long-term goals despite difficulty. Kaya mong maging excellent. Kahit mahirap, maging excellent. Kahit na hindi mo feel, maging excellent. Kailangan mong gawin. Now, kung ito pala ang characteristic na meron ang mga tao para magkaroon sila ng long-term success. Now, ang tanong, paano magkakaroon nito? O, question, marami bang tao ang merong ganitong karakteristik? Mga ganon kayo. Tingnan nyo yung katabi nyo, mukha bang grit? Okay. Question ulit. Question ha. Marami bang taong may ganitong karakteristik? Sabi ng iba. Parang nag-exercise eh. O, reverse. Okay. I have observed na konti yung mayroong mga ganitong characteristics. And that is why. Konti lang din yung mga nagsasucceed. Tama po ba? Now, if kailangan pala natin to, paano pala to magkakaroon? Sino ba dito ang gusto ng long-term success at maging high performer? Pakitaas ang kamay. O yung iba ayaw. Ano? Wag na Lord, okay na ako dito. Ganun. Ganun. Okay na ako dito sa mediocrity. Ganun. Okay. Now, ito ang tanong. Kung very important pala na characteristic, paano natin yan makukuha? Now, maraming tao ang mag-a-assume na inborn talent yan. Hindi, meron talaga mga pinanganak na ganyan eh. Yan. So parang nung kinreate ni Lord yung mga tao, ito gusto ko gawa ng grit, ito. Yan, lagyan ko na lang ng looks. Ganon. Totoo ba yun? Na yung solid character is something, ano ba yun? Something born or is something made? Is that something you're born with or is something made? Both. Both. Bangka. So maraming mga mag-a-assume na, hindi, meron akong ganyan, merong wala. Okay. Meron naman mag-a-assume, ano ba yung grit na yan? Pwede ba yan mabili? Pwede ba yan mabili? O kaya ano ba yung grit na yan? Gusto ko pong maging high performer. Gusto ko na magkaroon ng success, long-term success. Saan madadownload yung grit? Pero ito po ang good news. Pag wala po tayong pera, pag hindi po tayo masyadong magaling sa apps, at nafe-feel natin na hindi tayo pinanganak na merong ganun, okay na okay po yun. You know why? Tanong nyo sa katabi nyo, why? Kasi, tuturuan tayo ng Bible paano magkaroon ng ganito. Okay ba yan? So, ang pag-uusapan po natin is manggagaling po sa Book of James. So, ang author po ng James is si James. Yan, nakakagulat, ano? Okay, tatlo po ang James sa Bible. Sige nga, kilala niyo po ba kung sino-sino yung mga James sa Bible? James, the brother of John the Beloved.
or the son of Zebedee, James, the son of Alphaeus, at yung pinaka-late convert. Sino yun? James, the brother of Jesus. Growing up, dahil may epistle si Peter, may epistle si John, ang assumption ko, James na nagsulat nito is also the disciple of Jesus. Pero, nung na-realize ko, habang tumatanda pala ako, hindi pala yung disciple yun. Ito pala ay James, the brother of Jesus. Growing up, si James ay merong kuya na perfect. Sino dito nagkaroon ng kuya o kaya ng ate na lagi siyang nako-compare, tas siya yung talo? Yan. Meron ba? Meron ba dito? Nagsisikuhan yung magkapatid. O, di ba? Meron ba dito? Imagine nyo, si James, pinanganak siya, lagi siya siguro nako-compare sa kuya. Tamo yung kuya mo, ang galing magtupi ng kumot, oh. Tamo yung kuya mo, ang galing mangisda, oh. Tamo yung kuya mo, ang galing magkarpintero. Tamo yung kuya mo, ang galing maglinis. Ganyan na maglinis. Grabe, hindi naman ako manalo dito. Parang saan pa nga ako pwedeng manalo dito? Wala perfect. Kuya mo si Jesus. Growing up, James was never a fan of Jesus. Hindi siya fan. Imagine mo, yan yung Messiah. Kapatid ko lang yan eh. 'Di ba? Para po sa mga hindi po church people dito or mga first time lang po nakapunta ng church, meron pong prophecy sa Old Testament na magkakaroon ang Diyos ay magkakatawang tao. Everyone was waiting for it. Sino kaya yung Messiah na yan, the chosen one? Tapos biglang malalaman nila, James, ha? Yung kuya ko yun? Niloloko mo yata ako. James was never a believer. Kung makikita po nyo yan sa mga iba pang mga passages. No? Kaya nga sinabi ni Jesus, nung nagpipreach siya, sabi, dyan yung family mo. Yung family ko yung ginagawa yung will ni God. Sabi ko, suplado ah. Di ba parang gano'n na sinabi ni Jesus. Kasi nga, nung time na yan, his brothers were not believing him. Kailan lang po nag-believe si James? Alam niyo po kailan? After the resurrection. Pag merong tao, magpe-predict na mamamatay siya, tapos sinabi niya, after 3 days, mabubuhay ako ulit. Tapos ginawa niya, ay, okay. O baka nga ikaw na. Wala na siya nasabi. So, nung time na to, sinulat po ito ni James, si Jesus po ay nag-ascend na. Again, yung pagka-convert po ni James is nanggaling dun sa at time na after na ng resurrection. So, hindi siya nagkaroon masyado ng time na makilala si Jesus through ministry. Now, ang nangyari po nung time na to, nagkakaroon po ng problema ang mga Hudyo kasi nga, dahil pinapersecute sila ng mga pamilya nila, dahil yung paniniwala nila kay Jesus ay ang assumed ng mga tao ay, kulto yan. Diba? Kulto yan. So, hindi sila, pinapersecute sila ng family members nila na mga naniniwala rin sa Old Testament at pinapersecute pa sila ng Roman Empire. So si James, nung time na to, he was writing to those people. At ang aim niya is to call believers to a mature, authentic, and active faith that perseveres under trial and expresses itself through godly living. So kung makikita po natin sa Old Testament, meron po tayong Proverbs. Tama po ba yun? Sa mga hindi po Bible people here, ang Proverbs po is a book all about how to have, how to live wisely dito po sa mundo. Now, meron pong New Testament version ang Proverbs at yun po ang Book of James na sinasabi dan, how should a wise person live? Or, what does genuine faith look like every day? So, babasahin po natin yung first chapter ng Book of James. Basahin po natin sabay-sabay yung verse 2. Ako magbabasa ng verse 3, tapos basahin niyo po yung verse 4. Okay po ba yun? With energy, 1, 2, 3, go! For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Verse 4, 1, 2, 3, go!
Tindi, no? Count it all joy when you experience trials of various kinds. Hindi trials lang sa iba't ibang area ng buhay mo. Pisikal, pinansyal, intelektual. Sabi ni Lord, di ba? Sabi, sino dito ang gusto ng trials? Of many kinds. Sino? Sabi nung mga win alabang, ako Lord, ako, gusto ko. Ganun, no? Tapos sabi ni Lord, nag-uunahan daw kunyari win alabang, Sino gusto ng trials of many kinds, iba't ibang flavors? Sabi daw nila, ako. Sabi, Tita Ami, ako. Sabi ni God, okay, ibigay ko na kay Ami. Sabi ni Tita Raquel, Lord, kahapon siya na eh. Ako naman. Ayan. Ganun ba tayo pag nagtatanong si Lord? Sino may gusto ng trials? Ganun ba tayo? Ako! Tapos nung binigay na, sige, ito na ang trials. Woo! Thank you, Lord! Saya-saya ko! Yan. Sabi, ganun daw eh. Yan daw. Count it all joy daw. Ganun ba tayo? Ha? Pagod kayo, no? Papanood na lang ako, no? Sabi sa Amplified Version, consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Grabe naman, magti-thank you pa kami kay Lord. Be assured that the testing of your faith through experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. And let endurance have its perfect result, and do a thorough work, so that you may be perfect and completely developed in your faith, lacking in nothing. Naniniwala ba kayo? Real talk Sabihin nyo sa katabi nyo, real talk. Dapat meron tayong joy pagka nakaka-experience tayo ng trials. Naniniwala kayo doon? Ha? Gusto ko yung honesty ng church na to, hindi sumasagot. Di ba? At least, na-real talk eh. Di ba? Kasi pag may nagsabi, yes, baka bigyan kayo ng trial ng Lord. Tama? Ayaw natin yan. Kaya ang title po ng ating message for today is, Where Joy Doesn't Belong. It doesn't belong in trials. Tama? Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa time na binigay niyo po sa amin. Lord, as we listen to your word, may you just speak to us clearly. May you just change the patterns of our mind. Father God, open our hearts. Tago mo na po ako sa inyong likuran, Lord God. And let your Holy Spirit, Lord God, change us today. In Jesus' name we pray. Amen. So, yung society po natin ngayon, kung makikita natin, is masasabi natin na because of technology, pwede natin sabihin it's easier. Tama po ba? Naalala ko nung pandemic. Yung iba, paano kumakain nung pandemic? Grab food, Food Panda. Tama po ba? Never in my dreams, nung bata ako, na magkakaroon ng tinatawag na app. Hindi ko nga alam kung ano yung app dati, syempre. Hindi ko akalain dati nung bata ako na magkakaroon ng application na pipindutin mo lang o order ka ng pagkain, tas yung pagkain mo kakatok sa bahay mo. Never in my wildest dreams. Tama po ba? Ngayon, yun ang nangyayari. Gusto mong umorder, namimili ka ng pagkain. Hindi ko feel ngayon yung McDo, Ano muna ako ngayon? Lutong bahay. Kahit lutong bahay, nasa Grab Food. Nasa Food Panda. Tama po ba? Ano pa? Ngayon, pwede na nating mapanood yung mga series. Di ba? Dati,
Kailangan nating umuwi ng 4 o'clock. 4 o'clock, uwi na ako. Bakit? Kasi 4:30 ang TV na. Sa mga tumawa, matatanda na kayo. Actually, hindi ko rin alam yung ang TV. Okay? Naikwento lang yun sa akin. Ano ba yun? Okay? Naalala ko yung time, meron akong series na pinapanood, yung Ang Munting Pangarap ni Romeo. Bubugbugin yung tropa nila, pinapupunta mag-isa doon sa lungga nung sa home base nung kalaban nila, ikaw lang daw mag-isa yung leader nila. Tapos biglang natapos na. Tapos Friday yun. Ano ibig na sabihin pag Friday? Wala na, 2 days pa bago mo malaman kung ano nangyari doon kay Alfred. Tama? Hindi ako makatulog eh. Kamusta kaya si Alfred? Alam mo yung preaching noon, hindi ko na naaalala kasi naalala ko si Alfred. Pinagpe-pray ko siya, Lord, guide him. Doon mo lang malalaman, di ba, Monday? Ngayon, pwede mong panoorin isang upuan eh. Wala na tayong pakialam kahit na gaano katagal yung meeting natin, di ba? Kasi papanoorin ko naman yan, dire-diretso. Yung iba, choosy pa eh. Okay? Ganito, di ko muna papanoorin. Bakit? Hindi pa tapos yung buong, gusto isang upuan. Tama? Yung anak ko, nung nagpunta kami sa isang hotel, walang smart TV, nanood kami ng may signal. Familiar kayo sa signal. Okay, cable. No? Nonood kami doon. No? Tapos bigla nag-commercial. Sabi ba naman sa akin ng anak ko, skip ads. Walang skip ads dyan, anak. Maghintay ka. Hindi nila alam kung ano yung patience. Tama? Hindi nila alam. Lahat skip ads. Lahat gawa na tayo. I-microwave mo yung macaroni. Wala na. Tayo naghihintay tayo kay Alfred. Next, apps. Meron ng mga apps. Tama po ba? Pwede nyo nang makausap yung mga relatives nyo na malayo. Dating hirap. Long distance, ang mahal. Naalala nyo yun? Long distance, ang mahal. Naalala ko yun. Tapos pagka nag-uusap kayo sa mga may party line, nagtitinig pala nung kapatid mo. Tagal pa ba yan? Ngayon, because of technology, pwede mo nang makita yung buhay ng mga dati mong classmate. Diba? Yung mga dati mong niligawan. Yan. May mga yeah. Bablash. Tanungin ko po kayo. Anong mas madaling buhay? Yung ngayon o yung dati? Mas madali, Mas madali dati? Ha? Sige nga. Mas madali ngayon. Tama. Hindi ka na naghihintay ngayon eh. Tama po ba? Mas madali na ngayon, sa totoo lang, because of technology. Ngayon nga, may AI na eh. Pati yung pag-i-edit, ini-AI na. Tama. Mas madali po talaga ngayon. Dati naaalala ko, nung wala pang AI, kami gumagawa ng thesis paper namin. Pumupunta kami sa library. Alam nyo ba yung mga estudyante, alam nyo ba yung library? Yung library is a place na merong mga books. Yung book is a group of papers na pinagsama-sama. Baka hindi kayo nakakabasa ng books eh. Okay? Now, sa totoo lang po, mas madali na po yung buhay ngayon. But despite that, many people feel more anxious. Tama? Less motivated. Sa NBA, maraming star player ang hindi naglalaro ng hindi injured. Tapos sasabihin nila, injured sila kahit hindi totoo. Nung time namin, pinepeke ko na hindi ako injured. Para ako makalaro.
Injured ka ba? Hindi. Sige nga, lakad ka straight. Ngayon, tinatamad maglaro. Less motivated ang mga tao. Emotionally fragile. Coach Paul, speak ka po sa company. Anong topic? How to improve resilience. Ha? Bakit? Daming mabilis sumuko. Hindi lang napansin, parang guguho na yung mundo. Emotionally fragile, mentally exhausted, and unable to tolerate difficulty. Bakit ganon? Tanungin mo sa katabi mo, bakit ganon? Sigawan mo. Bakit ganon? Mas madali yung buhay ngayon, pero mas anxious mga tao. Mas less motivated, mas emotionally fragile, mas mentally exhausted. Diyos ko, mas madali na nga yung buhay ngayon. Ba't sa dali ng buhay ngayon, mas mahirap pa mag-tolerate ng difficulty? Sabi nga ng mama ko, pati papa ko nagkakwento, dati ako nagpapalit ng lampin. Hindi nga alam ng ibang tao kung ano yung lampin. Ngayon nga, hindi mo nalalaban yung diaper. Ganon ginagawa dati, nilalaban yung lampin para yun yung suot, right? Buti nga hindi na ganon. What if the thing you are praying God would remove is the very thing God is using to develop perseverance? Alam niyo kung bakit? Kung bakit it seems like parang mas mahirap ngayon kahit na mas madali ngayon? Ang gulo ah. Kasi nagkaroon ng gap dun sa nagde-develop ng strength. So sinabi dito sa James 1, meron akong mga hinighlight na words dyan. Consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Be assured that the testing of your faith through experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. And let endurance have its perfect result and do thorough work so that you may be perfect. So dahil ayaw ng tao to, wala masyadong ganito, wala rin ganito. Tama? Tapos gusto nating maging perfect. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang perfect? Yeah. In Jesus' name. Ayan. So isa-isahin po natin yan, ano? Kasi sa anong difference ng trials, pati ng testing? So trials is the circumstance. Ito yung bagay na hindi natin control. Ito yung mga nangyayari, ekonomiya. Ano pa? Yung mga tao sa paligid mo na ang cute. Yan, di ba? Cute-cute nila. Ano pa? Yung mga mangyayaring seasons of life, na-promote ka. Di ba? Naging tatay ka. Happy Father's Day. Yan. Di nyo inaasahan yun. Yung mga banat, di ba? Unexpected. Okay. Yan yung mga hindi natin, kumbaga, control. Well, para namang sa mga tatay, di control eh, no? Nagulat ako, may anak ako. Oh. The circumstance. It answers the question, what is happening to me? Testing is the process of proving. What is this difficulty revealing and producing in me? We'll discuss more of that later. Endurance, to remain, it literally means, in Greek, to remain under. Nandito yun, andito yung paghihirap, pupunta ako dito. Dito yung paghihirap, pupunta ako. Hindi siya, andito yung paghihirap, tatakbo ako paalis.
Hindi ganon. It's to remain under. It's the capacity to stay under pressure without abandoning one's position. Parang sinasabi mo dun sa trial, makikipagmatigasan ka sa akin? Sige, paunahan tayong sumuko. Ikaw ang mauuna. Because I am not going anywhere. Yun ang ibig na sabihin. Now, endurance is a state. It's a skill. Hindi siya, lahat tayo biglang ganun mag-respond. Hindi. It's a skill. It's like playing an instrument. It's like singing. It's like loving. It's a skill. Lastly, perfect. Now, dito nagkakaroon ng problema yung mga misinterpretation. Ano ba yung ibig sabihin ng perfect? Pag sinabing perfect dito po, it means to become mature. A person becomes less dependent on circumstances for stability. Magagawa ko yung trabaho ko pero kailangan magawa ni ganito yung trabaho niya. Dependent. Magdi-disciple na ako pero kailangan, Lord, ito yung conditions. Hindi ka makagalaw ng sarili mo kasi dependent ka. Pag sinabi daw perfect or mature, you are unstoppable. May pinapagawa ba si Lord? Oh, mahirap yan ha. Hindi yan perfect timing ha. Walang susuporta dyan ha. Okay lang. Yun daw yung end point. Andito yung grit. At andito yung high performance. High performers are not reliant sa perfect circumstances. They move forward with a chaos excellently. Wow, gusto ko maging ganyan. Oh, basahin natin to para malaman natin kung paano natin yan magagawa. Okay? Oops. Ano ba yan? Ayan. Modern assumptions. Di ba? Ito yung mga modern assumptions natin, no? Paano mo masasabi, sister, brother, do you have a good life? Anong unang papasok sa atin? Comfortable ba ako? Tama? Pag hindi, sasabihin mo, hindi good ang life mo. Tama? Successful ka ba? Di, maraming oposisyon eh. Yan ang modern assumption. Pag wala kang, ang comfort, ang definition ng good life. Less friction is the definition of success. Peace is the absence of difficulty. And convenience is progress. It is very true that we often equate quality of life with ease of living. Tama? Ang quality ng buhay ko, bakit? Wala akong problema. Tapos pag may problema tayo, hindi siya quality life. Tama? Nantok na ba kayo? Ano ba? Hindi quality ang life ko. Bakit? Kasi mahirap eh. O ano ba ang quality life? Yung walang kahirap-hirap. Meron ako mga nakikita mga tao parang wala silang kahirap-hirap. Akala nyo lang yun. Kaya sila nandun, yung mga successful people, kasi nagpupursige sila every day. Sige nga, tanungin ko nga dito. Ito yung ebidensya. Sino dito yung walang hirap sa buhay? Taas kamay. Gusto mo tanungin ko yung buong mundo? Wala magtataas ng kamay.
Di ba? Pero, bakit merong mga tao na magsasabi quality yung life nila? It is not because of ease of living, right? Ang lagi kasi nating assumption is that a comfortable life is not automatically, we have to understand that a comfortable life is not automatically a strong life. Yan ang kailangan nating maintindihan. So, sa mga nakakapakinig ng mga preachings dito sa church na to, napapag-usapan na natin ito madala si dopamine. Tama? Dopamine is the anticipation, motivation, and pleasure hormone. For example, meron kayong travel. Tas, kunyari, mahilig kayo mag-travel. Tas bukas na yung travel nyo. Doon sa favorite nyong place. Yung ngayon, alam mo yung excited ka, nagbabalot ka na, 2 weeks pa lang. Alam mo yun, 2 weeks pa lang, 2 weeks pa lang. Na-excite kasi talaga ako. Naggagawa ka na ng itinerary. Alam nyo kung ano yung motivation, yung nagpapatakbo sa inyo na emosyon, that is dopamine. Yun. Yung pagka nag-a-anticipate ka, pagka meron kang nakikitang goal, tapos dahil alam mo yung goal na yun, alam mo kung gaano kasarap yung goal na yun, dahil papunta ka pa lang sa goal na yun, nag-a-anticipate ka. It is the desire hormone. Sobrang importante ng dopamine. Tinanggalan nila ng dopamine yung daga. Okay? Kasi yung daga daw, tumatakbo yan, tapos may price, yung cheese. Dopamine. Ginawa nila doon sa daga, tinanggalan nila ng dopamine. Alam niyo kung ano nangyari? Yung cheese nasa harap niya. Gutom na siya, pero wala siyang motivation para kumain. Kasi dopamine also is responsible for movement. Pag kayong feel nyo, tinatamad kayo, ayaw nyo gumalaw, gusto nyo, nakahiga lang kayo, feel nyo yun, ibig sabihin, mahina yung dopamine nyo. Yung daga namatay sa gutom Wala siyang capacity to motivate himself para kumain. That's dopamine. Now, meron daw principles ang dopamine. Number 1, it makes hard work feel good. That is why, nung si Adam ay kinreate ni God, okay, sa Genesis po yan, for people who are first-timers sa church or hindi Bible person, si Adam, nung kinreate siya ni God, ang unang duty na pinagawa sa kanya ng Diyos, pangalanan mo lahat ng hayop. Gaano kadami ba yung hayop? Tingnan niyo yung paligid niyo. O hindi. Uy, nag-assume kayo Hindi, ang gusto ko kasing sabihin, na yung dami ng hayop ay mas marami pa sa tao dito sa loob ng simbahan. Tama! Nagpunta kami dun sa, anong zoo yun? Avalon? Okay, antin na yung mga snake. Ang daming snake! Akala ko lang makikita ko mga panda, mga giraffe, mga gano'n. Snake. Okay, pagpunta ko ang daming snake. Tapos ang daming daga. Ang daming unggoy. Di ba? Pinangalanan yung lahat ni Adan. Now, ito. After pangalanan ni Adan lahat ng mga hayop, sabi ba ni Lord, ito na yung sweldo mo. Nilagay ko sa maleta. Pinadeliver ko. Okay? Hindi ganon. Hindi motivation ni Adam, money. Sana all. Nung after ba ni Adam pangalanan, sabi ba niya, Lord, tingin naman ng star. Lord, pengi naman promotion. Ganun ba? Hindi. Kasi merong dopamine.
it made Adam's hard work feel good. Kinrate yan ni Lord sa atin para pag nagme-ministry tayo excellently, hindi tayo mapuri, hindi tayo mabigyan ng sweldo, kaya natin kasi naka-anchor yung ating motivation hindi sa mga external factors. That's very powerful. Pangalawa, it controls the pleasure-pain balance. Very important ang dopamine. Kasi ginagawa yan sa mga kumpanya para mag-improve ang engagement, ang performance kahit walang pera. That's what you call flow research. So, meron po sa atin, sa principle ng dopamine, kung mamomotivate ka o hindi ka mamomotivate, is may tinatawag tayong pain and pleasure balance. Excess pleasure without resistance, motivation. Sino dito ang mga nag-NBA? Games. NBA 2K. Sige, wala. Ako lang yun. Okay. Merong mga nag-games, ayaw nila yung rookie level. Tataasan nila yung difficulty. Papahirapan nila. Right? Bakit? Kasi nga, sabi sa flow research, too little challenge, boredom. Nakakatamad. Walang challenge eh. Walang vision. Kaya kailangan ng pera. Walang vision eh. Bored ang mga tao. Pero pag too much challenge, mas mataas yung challenge kesa dun sa skill level ng tao, nagkakaroon ng anxiety. Pero meaningful difficulty provides growth and engagement. Kaya nga sinabi, di ba? The Lord will not give you something that you cannot bear. Because the Lord manages your difficulties. Bakit? Kasi may goal ang Diyos eh. Hindi niya goal, pahirapan ka. Talaga ba? Anong goal ng Diyos? Well, ang goal ng Diyos is nakadepende sa kung paano niya dinesign ang brain ng tao. The human brain was created to adapt. Di ba laging yung mga tao sinasabi, gusto ko na mag-work hard. Para pagtanda ko, tambay na. Yan. Sinabi ko rin yan. Pero habang inaaral ko yung brain, na-realize ko, yung retirement is just an oasis. It's just an illusion. Dahil busy tayo, minsan hindi natin nagagawa yung mga dapat nating gawin. We assume we have no time. Ang gusto natin, sana balang araw. Ginagawa ko na yung gusto ko. Pero ito, tandaan nyo, pag ginawa na natin yung gusto natin at wala ng challenge, you will not want that life. Because our brain was created by the Lord to adapt. Coach Paul, dati yung workout ko, 50 push-ups dire-diretso, ang hirap. Ngayon, sisiw na eh. Dinagdagan ko na. Bakit? Nag-adapt eh. Dati yung mahirap sa akin, madali na ngayon. Nag-adapt eh. Because that is the nature of the human brain. Now, pag puro tayo Netflix, pag puro tayo series, puro tayo scrolling, saan nag-a-adapt? Walang nag-adapt. So, sinabi natin kanina, a comfortable life is not automatically a strong life, but trials do not automatically then produce maturity. Magaling karakter niyan. Bakit? Sanay sa hirap yan. Uy, hindi porket sanay sa hirap, automatic mature ah. Kasi meron ako mga kilala na laki sa hirap, bitter. Laki sa hirap, frustrated. Para saan pa yung trial? Teka, may formula. Ano yun? Paulit-ulit tayo sa verse, no? Umikot lang yan dito.
Trials, testing, perseverance, complete. So, hindi po siya trial equal maturity. It's trials, testing, endurance, and maturity. May process. You cannot skip. Hindi pwede, sanay ako sa hirap, mature ako. Hindi. Merong gap. Meron tayong very important gap na nami-miss kung ang gusto lang natin mahirapan. Kasi kung ganon, lahat na lang tayo gawin ganon. But James is not glorifying trials. James is not saying na pagka mas maraming hirap sa buhay mo, mas banal ka. It's not the message. The message is, people experience deep fulfillment not when life is easiest, but when challenge meets meaning. Meron kasing purpose. Wala kasing naka-attach na definition yung hirap eh. Doon tayo nagkakaproblema. Ang na-attach natin doon sa hirap, pinapahirapan talaga ako ng Diyos. Sinuslow down talaga ako ng Diyos. Lord, binabasag mo ba yung pride ko? Maybe. Pero hindi laging ganun. The interpretation we attach to our trials or testing matters. Pag ito na naman. Yung kagad eh. Yun kagad yung definition. Very important yung meaning na ita-attach po natin doon sa challenge. Ang tawag po dyan sa psychology is cognitive appraisal theory. It's a psychological theory proposing that emotions are a byproduct of an individual's evaluation or interpretation of a situation. Merong mga tao, nung minura sila ng boss nila, nung Friday night, hindi sila nakatulog nung Saturday, Sunday, nung Monday, takot na takot sila. Meron din, same nangyari. Minura sila. It's just an indicator na hindi ko nagagawa expectation niya. Kailangan kong malaman kung ano yung expectation niya. Monday, excited ako. Bakit? Sir, naalala mo nung Friday night, namura mo ko eh. Well, hindi siya magandang feeling sa akin. Pero it seems like, that's an indicator na yung expectation mo sa akin ay hindi ko na namimit. Pwede ko bang malaman? Magkaiba. Pero same. So kaya nata-stress ang tao, hindi dahil sa stressful situation. Kasi merong mga tao, kahit stressful yung situation, hindi sila nasa-stress. Tama? Stress management is not about elimination of stress. It is the ability to adapt to stress. How do you adapt? You attach a meaning to that difficulty. Tama? Because, again, the human mind was built for meaningful difficulty. So, kanina, meron tayong paulit-ulit na 4. Tama? May bago ditong naka-highlight na word. Ano? Joy. Dahil naiintindihan na natin na meron palang reason yung pagpapahirap ng Diyos. Lord, gusto mo pala akong maging high performer. Pinagpe-pray ko kasi yan eh. Kaso hindi pala yan, pagka-pray ko, amen, high performer. Hindi pala ganon. Kaya mo pala ako binibigyan ng trials and testing. Kasi gusto mong ma-achieve ko yung dreams ko at masustain ko yun. At ang only way to get that characteristic of grit is to have a right interpretation
of all the testing and trials that you are giving me. Kailangan pala, lagyan ko ng magandang meaning. Imbis na nagre-reklamo ako dahil mali yung meaning na nilagay ko doon. Kailangan pala mag-thank you pala ako. Last year, nagbayad ako para i-test ko yung sarili ko. Nagbayad ako para ilagay ko yung sarili ko sa trial. And I was so excited for that trial. Meron pong tinatawag ang Spartan na trifecta race. Trifecta race is 30 medalya na triangle na pag pinagdikit-dikit mo, nagiging isang malaking bilog. Para ka magkaroon ng ganong medal, kailangan sumali ka sa 3 race na yon, kailangan within the year. The first race is sprint category. Tatakbo ka ng 5 kilometers, tas tatalunin mo 10 obstacles. Monkey bars, bubuhat ka ng malaking dami. 10. The super category is the second. 10 kilometers, 20 obstacles. This picture was the worst. This is the beast category. This is 28 kilometers, 32 obstacles. Nung nasa 18 ako ng obstacle, nasa 18 kilometer ako, na-question ko yung buhay ko. Ang ingot mo. Nagbayad ka ng mahal para dito. Sinusunod mo talaga si James. May joy ka. Na-question ko yun. Na-question ko yung buhay ko. Okay? Nung time na tapos ko na lahat ng obstacles, nakita ko na yung finish line, yung apoy. I can barely walk. Ang sakit na nandito ko, yung ITBS. Hindi na ako hindi ko na to mabend. So I was running like this. Tumalon ako ganito. Pag tatalon ka, kailangan mag-bend, di ba? Para makatalon ka. One footer. May apoy yun eh. After that, fast forward. Napunta kami sa test, no, na I think that was last month. Nagkaroon kami ng testing financially. Yung tindi ng test na yun, pinagawa yung 2 naming sasakyan. Tapos hindi kami makapag-grab kasi nga, ubus na ubus kami nun. Si Eunice aangkas. Ako, hindi ako nag-aangkas kasi baka mabaho yung helmet eh. So yung buhok ko So sabi ko, ano na lang ako, lalakad ako. Now, meron akong talk na alala ko sa Manila. Susukay akong bus, P2P. Bumaba ako doon sa isang mall na 4 kilometers ang layo mula sa bahay namin. So sa mga nakakaalam, sa SM Molino yon, yung bahay ko is nasa banda doon, 4 kilometers yung layo. Pagdating ko doon, bigla ako naputulan ng load. Yung line ko naputol. So wala akong, ano to? Diba? Wala akong pera, wala akong GCash. Galing akong talk, gabi na, pagod na ako, dala ko yung bag ko, laptop, tapos naka-coat ako, sabi ko, uuwi ako, Lord, kunin mo na lang ako. Hindi ko na kaya to. Then, pinaalala sa akin ni Lord, bakit ko ba tinetest ang tao? Ba't ba tinetest ni Lord ang tao? Sabihin niya, titest ko nga si Brother Ting. Sabi ni Lord, itetest ko si Brother Ting, titingnan ko kung faithful siya sa akin. Tapos nakapasa si Brother Ting, sabi ni God, faithful siya. Okay, always remember that nothing occurred to God. Wala si God na ganito. Walang ganon si God
Because He's omniscient. Nothing occurred to God. Wala si God na parang, oo nga, no. Wala siyang ganun. Tayo lang yun. Kasi, meron tayong bagong natututunan. Ang alam ng Diyos is infinite. Tinetest tayo ng Diyos, hindi para malaman niya kung gaano yung kalakas yung level natin. Kasi alam na niya. Sino ang hindi nakakaalam ng level? Tayo. Hindi ko alam na kaya ko pala to. Natatakot ako eh. Uy, ayoko gawin yan. Sabi ni Lord, kaya mo yan. Hindi ko kaya yan, Lord. Now, back to my story. 4 kilometers, pagod na ako. Tapos naka-leather shoes pa ako. Ano ako? Maglalakad ako? Magsa-Strava pa ako? Kakalyuhin na yung pa ako eh. Lord, hindi ko kaya. Alam mo, sabi ni Lord sa akin, kinaya mo ngayong 28 kilometers eh. Ng 29 out of 32 obstacles you conquered. I've tested you. You have receipts. Pag sinasabi ngayon ng Diyos, dahil sumusunod tayo, pag sinasabi mo, dahil sumunod ka, kahit mahirap, tapos sa future, meron ka makakalaban na mas mahirap, pathway mo sa success, hindi ka na ganito magsasalita. Kaya mo yan. Bakit? Lakas lang ng loob. Hindi. May resibo ka. Kasi kinaya mo nun eh. Nung sinabi ni David, I am going to face Goliath. Ano ba yan? Emosyon? No. The Lord has delivered me from the hands of the lion and the bear. I have receipts. This is not motivational thinking. This is truth. This is experience. Now, if aalis ka agad tayo, wala tayong magiging resibo. Anong gagamitin mo sa future na mas malalaking kalaban doon sa success? Wala. Why? Because we always run. But because we know, sabi ko, Lord, ba't mo ba kami tinitest? Gusto mo ba akong parusahan? Tanggalin lahat ng idols ko. Sige, tatanggalin ko lahat. Ito yung binigay sa aking word ni Lord. Anak, hindi kita pinagtitripan para durugin ka, tapos basagin lahat ng idols mo. Oo, tapos naman na yun. Gusto kita maging successful. Gusto ko makapag-develop ka ng trait na magiging kang successful. Anak, hindi mo yun mabibili sa apps eh. Hindi mo yun makukuha, yung trait na yun, pag binigyan lang kita ng madaling buhay. Because I designed your brain this way. That is why I am letting you experience this. So that if you push through, because you have a purpose in mind, you will find that character that will help you be a high performer. I am on your side. I am on your team. And once we understand that, nagkakaroon tayo ng joy, not because of the pain, but because of the meaning. So I want to end with this. Dahil time's up na ako and gigradean ako ng preaching com na mababa dito. The trial itself does not mature us. The response to the trial does. Walang magiging difference yung taong nasa comfort at yung taong nasa trials lagi. Ang nagiging difference is, ano ba ang nagiging response mo? Every time may trial. Pastor Paul, hindi naman yan automatic. Tama. Wala naman eh. Walang inborn. Now, let us make it a discipline na every time pupunta tayo sa hirap, pupunta tayo na, ginagamit lang to ni Lord kasi He's on my team.
He wants me to think. He wants me to build partnerships. He wants me to surround myself with people na makakatulong sa akin sa pinapagawa niya. And this is not gonna go away. So I better find meaning. Church, following the Lord will never guarantee a comfortable life. But what does it guarantee? Sabi dito, because you know. Because you can be assured of that if you are with God and you find His purpose, lahat ng mga yan will eventually provide the maturity that you need to do His will excellently. Ang ganda nga sa Kristiyano eh. Bakit? We know the ending. Yung iba nagpapakahirap, gagawin ko to. Bakit? Wala na akong choice eh. Papakahirap ako, magpupursige ako, wala akong choice. Magugutom yung pamilya ko eh. Wala akong choice. May hinihintay ka bang magandang result sa huli? Hindi ko alam, bahala na. Sa mga Kristiyano nga, hindi eh. The ending, we win. Bakit tayo pa yung nanghihina? I hope for today, this Sunday, as we proceed with our new series next week, let's just find it in ourselves, in our hearts. Ako ngayon, ganun na ako eh. Dati pag may nangyayaring peligro sa akin, financially, aminin ko tatakot ako. Ang security ko yung may hawak akong pera eh. Minsan meron ako mga hinuhold na pera. Teka, ayoko munang bitawan. Bakit? May paggagastusan ka pa. Ito, bayaran mo na to. Ayoko munang bayaran yan. Bakit? Itatabi ko siya for the unknown. Teka, ito na nga yung known eh. Itatabi mo yan for the unknown. It's not logical, right? Hindi kasi yun eh. Bakit? Kasi I find confidence na meron akong hawak. Real talk. Pero simula nung ito, I changed my mindset. Lord, hindi mo naman ako pinapahirapan ng wala eh. Kung wala akong hawak, wala akong pake. Sabi ko sa Philippians 4:13, di ba? Sabi ni Apostle Paul, dati nga wala ako eh. Dati nga ni singkong duling, wala ako sa wallet ko eh. Pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi naman. Magbabago ba yun ngayon dahil may dalawa na akong anak? Magbabago ba yun ngayon dahil may in-handle na akong church? Hindi magbabago yun. Kailangan kong gawin is to find meaning and act on it. The Lord will sustain me. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa time that you have given us. Thank you, Lord God, for breaking our mindsets, our patterns. Lord, sa totoo naman, we want to obey you. It's just that we don't have enough mindsets or arguments in our mind to combat yung lies na binibigay sa amin ng mundo or ng enemy. Lord, thank you because every time we go to your word, you always have the answer. And you provide it for us because you love us. And Lord, every time dadating ulit kami dun sa trial na ang magiging autopilot namin is kunin namin yung old mindsets namin. Lord, help us remember this Sunday, this message. You are on our team. You are on our side. You allow this to happen because you want us to be the person na mapinapangarap namin. So Father, we thank you because your trial
is your grace. Your testing is your blessing. May we find purpose every time we experience that. In Jesus' name we pray. Amen.